Mapagpalad na kaila po namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa mga oras na ito, kung kayo yung pinagkatipon upang muli mapakinggan ang iyong mga salita. Bago kami magpatuloy, mahal na Panginoon, sa pangunat panalangin ng aming minamahal na magulang siyo, kami narito humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali, patawarin pong bawat isa sa amin. Sa iyong abang lingkod, mahal na Panginoon, ako po'y basahan lamang sa iyong banal na harapan. Samahan mo po ako, mahal na Panginoon, sa aking pagdadala ng iyong banal na salita. Ilagay mo po sa aking bibig yung mga salita. Lakipan mo po ito yung kapangyarihan. Mahal na Panginoon, ito po yung aking may pahayag, may pag-ibig at pag-unawa. Buksan mo po paunawa ng lahat ng mga nakikinig, mahal na Panginoon. At siyang dakila at makapangyarihang pangalan, sama-sama namin sinasaway ang mga demonyong hadlang sa aming kalagitnaan. Aming tinataway pinapalaya sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen. Magkabalik na po tayo mga minamahal sa ating pumapuan. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagdadakila pasamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Patuloy po nating inaalala ang mga turo at aral ng ating minamahal na magulang sa Panginoon. At pagbati din po sa buong Almeida family, sa lahat ng mga manggagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking mga kapumangaral. Pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Dick Sais and his family. Sa inyo pong lahat mga minamahal. Magandang gabi po mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po idarako mga minamahal sa maiksing pag-aaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan mga minamahal, praise God, ang lahat ay nagkasala at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya dahilan sa ang lahat ng mga tao ay nagkasala, mismo ang ating pinakamamahal na Panginoon ang siyang nagpakababa mga minamahal para matubos ang kasalanan ng sangkatauhan. Amen? Kaya sa mga ganitong mga buwan, mga minamahal, lalo na sa itong nalalapit na tinatawag na Semana Santa. Amen? Praise God. Busy ang ating mga kababayan, mga minamahal, kung papaano nila iselebrar. Amen? Literal na isiniselebrar, mga minamahal, ang pagkamatay ng mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo para matubos ang ating mga pagkakasala. Amen? Kung papaano sila, mga minamahal, nagsasakripisyo, maging ang kanilang katawan, hinahampas mga minamahal, sapagkat yun ang pagkakaalam nila na tama. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, binulag ng Diyos ng sanglibutan na ito ang kaisipan ng mga tao. Amen? Pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po ay dinala ng mahal na Panginoon sa katotohanan, binuksan ang ating mga kaisipan sa pamamagitan, mga minamahal, ng totoong propeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamamagitan ng totoong mga ngaral na tinawag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Pakihanda po ang ikalawang Timoteo, kabanatang 2, mula 19 hanggang 22. Praise God. Tayo po, mga minamahal, na mga nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Praise God. Tayo po, mga minamahal, nung mabautisman sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po yung naging sisidlang ikapupuri. Amen? Wala tayong karapatan tumawig sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Praise God. Dati-rati. Pero dahilan sa may taong nilangisan ng mahal na Panginoon, isa tayo sa pinagpala ng mahal na Panginoon, hindi man karapat-dapat ginamit tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang totoong banal na gawain. Amen? Kaya tayo po yung naging sisidlang ikapupuri. Na ito dapat manatili sa bawat mananampalataya. Pakibasa po, ikalawang Timoteo, kabanatang 2, mula sa 19 hanggang 21. Dito po sa ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, Kapitulo 2, ang bersikulo ay 19 hanggang 21, ganito po ang pagkasabi.
Gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya, at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Datapwat sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Sa 21, kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng mayari, na handa sa lahat ng gawang mabuti. Amen. Palakpakan natin ang mga salita ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng Apostol Pablo sa mga sulat kay Timoteo. Amen? Sabi dito mga minamahal, sa ating binasa, praise God, yung mga tinawag ng mahal na Panginoon, praise God, ay may mga nakikilala, sabi ko, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Amen? Praise God. Simula nung tayo po'y makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, praise God. Sabi rito mga minamahal, tayo po mga minamahal ay nakikilala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nung tayo po'y lumayo sa mga kalikuan, ang bawat isa na sumasambitla sa pangalan ng Panginoon. Amen? Kaya tayo po mga minamahal ay hanalimbawa sa isang sambahayan o sa may malaking tahanan, sapagkat sabi ng banal na kasulatan mga minamahal, sa aklat ng mga taga Korento, kabanatang 12, ang talatay 27, tayo po ay mga sama-samang sangkap ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito mga minamahal sa ating binabasa, sabi rito, datapot sa isang malaking bahay ay hindi lamang may mga sisidlang ginto at pilak, kundi mayroon din namang kahoy at lupa, at ang iba'y sa mga ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinmang mga ito, ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may-ari, nahahanda sa lahat ng gawang mabuti. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Sa isang tahanan, sa isang bahay mga minamahal, maraming mga kagamitan. Amen? Halimbawa natin sa ating tahanan, marami tayong mga kagamitan. Pero hindi natin lahat nagagamit, lalo na kapag marumi. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Hindi lahat natin nagagamit mga minamahal kapag marumi. At bago natin ginagamit mga minamahal, anong ginagawa natin? Nililinis muna natin para magamit natin. Mas higit mga minamahal sa isang grupo ng mga mananampalataya, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, tayo ay sama-sama mga kasangkap niya, iba't iba ang kagamitan. Amen? At bago tayo gagamitin ang ating pinakamamahal na Panginoon, nililinis muna tayo. Nung tayo pa ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mapakinggan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Tayo ba ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng Jesus, napatawad yung ating mga kasalanan. Karakada ka ba, ginamit tayo sa banal na pulpito ng ating pinakamamahal na Panginoon? Di ba hindi mga minamahal? Ano ang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga nangangasiwa sa banal na gawain? Unang-una, ang ating beloved pastor. Amen? Bago niya itinalaga mga minamahal yung ibang mga ngaral sa iba't ibang mga outstation, ano ang kanyang ginawa? Hinubog niya muna mga minamahal sa pastoral doon sa main church. Pinapangaralan mga minamahal, tinuturuan ng mga dapat gawin para maging halimbawa sa isang iglesia, para yung mga makikinig, mga minamahal, ay magkaroon ng pananampalataya, at kung sila'y sumunod, sila'y pagpapalain ng mahal na Panginoon, sila'y gagamitin din sa banal na iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sabi dito mga minamahal sa ating binasa, praise God, may mga sisidlang sa ikasisirang puri at may mga sisidlang sa ikabibigay puri.
Ano itong mga sisidlang mga sisirang puri, mga minamahal? Minsan sa isang mananampalataya, nawawala ng puri. Minsan na nagkakaroon, mga minamahal, ng na ang mahal na Panginoon, mga minamahal, naapektuhan dahilan sa ating pagsagawa bilang mga mananampalataya. Amen? May nalalabag tayong kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon at yun ang nagiging dahilan, mga minamahal, para mapulaan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa kabila ng tayo pisisidlan, mga minamahal, praise God, pero may mga nakakaligtaan tayong kautusan ng mahal na Panginoon. May mga nalalabag tayo na mga kautusan ng mahal na Panginoon at doon nag-uumpisa. Minsan makakarinig tayo, akala ko ba born again na yan? Akala ko ba Kristiyano na yan? Bakit ganyan ang kanyang ginagawa? Di ba sisidlan, mga minamahal? Yun ang sabi ng banal na kasulatan na mayroong sisidlan na ikasisirang puri. Paano nagiging ikasisirang puri, mga minamahal? Dahilan sa hindi nakita sa atin yung pagiging totoong Kristiyano. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At sabi dito, mga minamahal, sa ating binabasa, mga minamahal, doon sa mga sisidlang ikapupuri, yung mga minamahal na dinalisay, katulad sa ginto, mga minamahal, sapagkat sabi rito, mga minamahal, sa isang tahanan ay mayroong mga sisidlang ginto at pilak at mayroong kahoy at mayroong lupa. Amen? Doon sa sisidlang ginto, mga minamahal, ito yung mga matapat na Kristiyano, mga sumusunod, mga minamahal, na mga mananampalataya na hindi kinakalimutan ang kautusan ng mahal na Panginoon. Hindi kinakaligtaan. Kanilang pinapakinggan, mga minamahal, hindi lamang basta pinapakinggan, ipinamumuhay, isinasagawa, kaya nagkakaroon ng bunga sa isang tunay na mga mananampalataya. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise God, sa ating bilang mga mananampalataya, sa ating pagharap sa mahal na Panginoon, praise God, ipresenta natin, mga minamahal, yung ating katawan sa ating pinakamamahal na Panginoon na pinakahaing buhay, banal, kaaya-aya, na siyang katampatan nating pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi sa Roma Kabanatang 12 at talatay 2, mga minamahal, at mag-iba kayo sa pamamagitan ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang kaaya-aya at kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa ating pagiging Kristiyano, mga minamahal, sa ating pagiging kagamitan ng mahal na Panginoon, praise God, lahat ng parte ng ating katawan, ito po'y kailangan mag-function. Masunod natin lahat, mga minamahal, ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mayroon tayong kamay, anong ginagawa natin, mga minamahal? Ipinapalakpak natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mayroon tayong kamay, anong ginagawa natin, mga minamahal? Itinatrabaho natin, at kapag tayo'y kumita, ibinibigay natin yung para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mayroon tayong kamay, mga minamahal, ginagamit natin sa pagtugtog para mapapurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Mayroon tayong bibig. Anong kagamitan dyan, mga minamahal, sa ating mga bibig? Para maawitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para mapasalamatan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord. Pero yung ating bibig minsan, delikado rin ito, mga minamahal. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa aklat ng Efeso Kabanatang 5, ang talatay 15 hanggang 17, mag-ingat nga kayong lubos kung papaano kayo lumalakad, hindi gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng mga marurunong. Amen? Na inyong samantalahin ang panahon ang mga araw sapagkat ang panahon ay nalalapit na. Ibig sabihin, mga minamahal, na bilang mga mananampalataya, bilang anak ng Diyos, praise God, kinakailangan sa ating pakikihalubilo sa mga taong makasanlibutan, praise God, iba yung ating mga ginagawa, iba yung ating sinusunod, hindi katulad ng pagsunod ng mga ugaling makasanlibutan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya sabi doon, mga minamahal, mag-iba tayo sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pag-iisip. Amen? Baka ang ilan sa atin, mga minamahal, kapag kasama natin yung hindi mga mananampalataya, yung gawa natin katulad rin nila. Delikado po yan, mga minamahal. Amen?
Kaya pinapaiwas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga ganong bagay. Amen? Ano ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Bakit pinapaiwas tayo sa mga ganong bagay? Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, yamang banal ang tumawag sa atin, magpakabanal naman tayo sa lahat ng pamamaraan ng ating pamumuhay. Amen? Praise God. Sapagkat siya'y banal, kinakailangan tayo po yung magpakabanal. Sabi po ng unang Pedro, kabanatang 1, ang talatay 15 at 16. Ano ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya sabi ng banal na kasulatan, magpakabanal tayo sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating pagkilos, sa pamamagitan ng ating kasuutan na may kabanalan. Amen? Hindi lang sa pagkilos, mga minamahal, maging sa ating mga pananalita. Kaya delikado, mga minamahal, yung sabi nga sa banal na kasulatan, mga minamahal, na kung papaano daw ang barko ay napakalaki. Pero mga minamahal, sa isang maliit na bagay, kaya niyang palikuin kung saan gustong palikuin ng timonel, mga minamahal. Ang barko napakalaki, mga minamahal, pero yung ugit niyan, yung pinaka-guide niyan, napakaliit lang. Pero napapasunod ng driver kung saan niya ibig papuntahin. Amen? Ganon din po sa ating mga Kristiyano, mga minamahal. Amen? Yung ating bibig ginagamit natin sa pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin Santiago, kabanatang 3, mula 1. Medyo mahaba-haba po to hanggang 10. Amen? At isunod po yung Roma, kabanatang 6, talatang 3, 4, 6, 13 at 16. Ang unang sulat ni Santiago, Kapitulo 1, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 10. Ganito po ang pagkasabi. Huwag maging guro ang marami sa inyo, maging kapatid ko, yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig, upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit, ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ukit. Sa 5, gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinangalab ng lubhang maliit na apoy, at ang dilay isang apoy, ang sanglibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan, at pinaningas ang gulong ng katalagahan, at ang dilay pinagniningas ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, ay pinaaamo at napapaamo ng tao. Datapot ang dila ay hindi napapaamo ng sino mang tao. Isang masamang hindi nagpapahinga, na puno ng lasong nakamamatay. Sa 9, siyang ating ipinagpupuri sa Panginoon at Ama, at siyang ating ipinanglalait sa mga taong ginawang ayon sa larawan ng Diyos. Sa 10, sa bibig din lumalabas ang pagpupurit paglait. Mga kapatid ko, ang mga bagay na ito ay hindi nararapat magkagayon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Naunawaan po natin, mga minamahal. Amen. Kaya sabi dito, mga minamahal, sa banal na kasulatan, sabi sa unang Pedro, kabanatang 1, talatay 15 hanggang 16, magpakabanal kayo sa lahat ng pamamaraan ng inyong pamumuhay. Sa Roma, kabanatang 12, talatay 1, ating ipresenta ang ating mga katawang pinakahaing buhay banal, kaaya-aya na siyang katampatan nating pagsamba. Amen? Doon sa ating unang mga binasa, mga minamahal, praise God, sa isang bahay, mayroong mga sisidlang ikapupuri at mayroong mga sisidlang
ikasisirang puri. Amen? Sa ating parting mga katawan, mga minamahal, praise God. Kung ating nababasa dito, naunawaan mga minamahal, nasabi dito sa ating binabasa mga minamahal, praise God, kung ang sino man ay hindi natitisod, sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Amen? Kung tayo daw po hindi natitisod mga minamahal, praise God, may kaya tayong makapigil sa buong katawan. Amen? Praise God. Sapagkat sabi dito mga minamahal, na kung papaano ang kabayo sa mga makakahiling kitan mga kalisa kito sa naga. Ang sa indang mga lalawgon, may mga ulang digdi sa ibong-ibong na mata, asin ang may gakod siya sa may nguso. Kung saan kabigon kang kutsero ang apod kito, kutsero. Bako mang kutsi kalisa, dapat bakong kutsero. Kung saan kabigon nasunod mga tugang ko, arog man ang barko. Nasabi naman, napakasadit, napakamaliit na ugit, pero ang napakalaking barko, mga minamahal, ay nagagawa niyang palikuin. Praise God. Ganun din po sa ating katawan, mga minamahal, yung ating mga dila, napakaliit na bagay, pero delikado kapag hindi natin naingatan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang ating bibig, ang ating dila, ito yung pinagpupuri natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung ipinapasalamat natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag iyan ang ginagawa natin mga minamahal, pinapasalamat natin sa mahal na Panginoon, tayo po'y nagiging kagamitan na ikapupuri sa mahal na Panginoon. Pero kapag tayo po'y nagsasalita na walang kabuluhan, hindi maganda sa pakinig, hindi magkakaroon ng pananampalataya, yung makikinig mga minamahal, ginagamit natin panglalait mga minamahal, ginagawa natin, minsan nagsasalita tayo ng mga kasinungalingan, tayo po'y nagiging kagamitang ikasisirang puri. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya pinapag-ingat tayo ng mahal na Panginoon sa mga bagay-bagay mga minamahal, para tayo po mga minamahal ay makarating sa piling ng mahal na Panginoon. Ano po ang mga layunin ng mahal na Panginoon? Bakit tayo pinaiiwas dyan? Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Ephesians 5:27, upang ang iglesia ay maiharap sa mahal na Panginoon ng maluwalhati, walang dungis o anuang kulubot, mga minamahal, walang kapintasan, nararapat humarap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya kung sa kasalukuyan mga minamahal, praise God, nagsisinungaling tayo, gumagawa tayo ng kung ano-anong mga kwento, iwasan po natin mga minamahal. Amen? Ang gawin natin mga minamahal, sabi rito, kung papaano ang ating bibig ginagamit natin sa pagpupuri, iyon po'y pinakamaganda na dapat nating gawin. Amen? Kung makakaapekto lang sa ating mga pananampalataya, makakaapekto sa ating kapwa, bago natin isalita, isipin muna natin mga minamahal para huwag tayong magkasala. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Praise God. Kaya ano sabi ng banal na kasulatan mga minamahal? Basahin natin sa Roma. Kabanatang 6, 3, 4, talon sa 6, talon sa 13, talon sa 16, at sundan po yan na Ecclesiastes, Kabanatang 5, ang talatay 1 hanggang 5. Malapit na po tayo magtapos. Maghanda po yung ating mga manunugtong mga awit. Praise Lord. Ito po sa aklat ng Taga-Roma, Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 4, talon sa 6. Talon sa 13 at talon sa 16. Talon sa 16. O hindi ba nga ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Tayo ngay nangalibing ng kalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makalakad sa panibagong buhay
size, nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang katawan sa larin ay mag-iba. At ang gayoy, huwag na tayong maalipin sa kasalanan sa 16, 13. ay sa 13. At wag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakasangkapan na kalikuan, kundi ihandog nyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng buhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Sa 16, hindi ba ganinyo nalalaman kung kanino ninyo ihahandog ang inyong mga sarili na ipinakaalipin upang tumalima ay kayo yung mga alipin ninyong inyong katalima, maging kasalanan sa kaimamatay, maging pagkatalima sa pagiging matuwid. Amen. Palagpagan natin ang salita ng mahal na Panginoon sa mga sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Sabi dito, mga minamahal, sa ating binasa, o hindi ba ganyan nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kamatayan. Amen? Sabi dito, mga minamahal, na kung papaano, mga minamahal, o tayo ngay nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung papaanong si Kristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay, sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo'y makakalakad sa panibagong buhay. Amen? Bilang mga Kristiyano, mga minamahal, tayo po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinalaya na tayo sa paggawa ng kasalanan. Amen? Kaya nagkaroon tayo ng takot, mga minamahal, na gumawa ng kasalanan sa harapan ng mahal na Panginoon. Bakit? Noon tayo po'y mabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang nananahan sa atin? Amen? Saan ba tumitira ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon? Di ba sa atin, mga minamahal? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y pinananahanan niya ng Espiritu, ng kanyang banal na Espiritu. Sapagkat sabi, mga minamahal, ng Roma Kabanatang 8 at talatay 9, sapagkat kung sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi kanya. Amen? Kaya pasalamat tayo, mga minamahal, sapagkat ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon ay nagpapahingalay sa bawat isa sa atin. Tumitira sa bawat isa sa atin. At kapag tayo po'y nakakalabag, mga minamahal, praise God, nakakagawa ng hindi kaaya-aya sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang banal na Espiritu ng mahal na Panginoon, siya po'y napipighati. Amen? Nalulungkot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit siya nalulungkot, mga minamahal? Sapagkat nakakalimutan natin ang kanyang mga banal na salita. Hindi natin na ipapamuhay, mga minamahal. Amen? No tayo po'y mabautismuhan, mga minamahal, no siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo, praise God, kasama na, mga minamahal, yung ating mga kasalanan. At nung tayo po'y nahugasan ng banal na tubig sa pamamagitan ng bautismo, mga minamahal, praise God, doon natin natanggap ang banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan sa ating binabasa, makakalakad tayo sa panibagong buhay. Bakit, mga minamahal? Sapagkat ang banal na Espiritu ang nag-uudyok sa atin, mga minamahal, na sundin natin ang kanyang mga kalooban. Amen? Pero bakit nakakalabag tayo, mga minamahal? Bakit nakakaligtaan natin, mga minamahal, ang kautusan ng mahal na Panginoon? Amen? Baka nagkukulang tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Baka yung ating sarili pa ang ating nasusunod, mga minamahal. Baka nakalimutan natin, mga minamahal, na dapat pala nating ipamuhay ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Kaya nakapagsisinungaling pa tayo, mga minamahal. Kaya nakakapagnakaw pa tayo. Paano tayo nagiging magnanakaw? Kapag hindi tayo naging matapat sa pagbibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ako may sabi ng banal na kasulatan. Malakias, Kabanatang 3:7. Amen? Kapag hindi natin sinunod ang mahal na Panginoon, hindi tayo nagbigay, mga minamahal, ng 10% bahagi sa lahat ng ating mga kinikita. Nagbigay lang tayo, mga minamahal, ng ayon sa ipinasya ng ating mga puso. Naturingan tayong magnanakaw sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang masakit pakinggan. Pero, mga minamahal, hindi
nangimi, hindi natakot-takot ang ating beloved pastor na ito po'y ipangaral sapagkat ito yung susi ng mga pagpapala. Amen? Sa ibang mga kongregasyon, mga minamahal, makapakinig tayo. Grabe naman diyan, nagbigay ka na, nagnakaw ka pa pala. Hindi naman tayo ang may sabi ng banal na kasulatan. Kapag dumating sa atin yung mga pagpapala, mga minamahal, nang hinayang tayo, hindi natin ibinigay yung para sa mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Magtanong tayo sa ating mga sarili. Tama ba yung ating ginagawa? Yung aking ginagawa? Mahal na Panginoon, ituro mo sa akin. Amen? Ituturo talaga sa iyo ng mahal na Panginoon. At hindi lang ituturo, paaalalahanan pa tayo. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Sapagkat ang mahal na Panginoon ay Diyos na mahabagin. Sagana sa kagandahang loob, mga minamahal. Amen? Na ayaw niyang mapahamak ang isang taong tinawag niya na, pinili niya na, ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang tayo po'y makasunod sa kanyang mga kalooban, upang tayo po'y maging karapat-dapat humarap sa kanyang pagbabalik. Amen? Nalalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi rito sa ating pagpapatuloy, mga minamahal, praise God, hindi ba ganinyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinaka-alipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin niyaong inyong tinatalima. Maging ng kasalanan sa ikamamatay, maging ng pagtalima sa ikapagiging matuwid. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya malalaman natin sa ating mga sarili. Amen? Kung tayo'y sumusunod ng matapat, mga minamahal, sa banal na kasulatan, sabi ng banal na kasulatan, amen, magkakaroon ng bunga. Anong bunga, mga minamahal? Praise God. Kung patuloy po natin babasahin yung patuloy po natin papakinggan, isa sa puso, isa sa isip, mga minamahal, isa sa gawa ang mga ating mga napapakinggan. Praise God. Sabi nga ng banal na kasulatan, hindi tayo magiging buntot, palagi tayong magiging ulo, kapag palagi tayong sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ng banal na kasulatan, kung atin siyang iniibig, atin susundin ang kanyang mga palatuntunan. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Kaya ano sabi ng aklat ng unang Juan? Sabi po dito, mga minamahal, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa unang Juan kabanatang 2, talatay 4. Para huwag tayo maging sinungaling, mga minamahal, sapagkat sabi ng banal na kasulatan, ang mga sinungaling, Revelation chapter 21 verse 8, ang mga sinungaling at mga sumasamba sa mga Diyos-Diyusan, sila'y pawang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya para hindi tayo magsinungaling, mga minamahal, gawin natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano pa ang sabi ng banal na kasulatan? Ecclesiastes kabanatang 5, mula 1, 2, 4 at 5. Malapit na po tayo, mga minamahal. Huling 2 talata. Dito po sa Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 2. Ganito po ang pagkasabi. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napasa sa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Huwag kang pakabigla ng iyong bibig, at huwag magmadali ang iyong puso magsalita ng anumang bagay sa harap ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't pagkauntiin mo ang iyong mga salita. Amen. 4 at 5. Sa 4, pagka ikaw ay nananata ng panata sa Diyos, huwag kang magliban ng pagtupad, sapagkat siya'y walang kaligayahan sa mga mangmang. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Maigi nga ang ikaw ay huwag mamata, kaysa ikaw ay manata at hindi tumupad. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Amen.
Sabi dito sa atin mga binasa, mga minamahal, ingatan natin maging ang ating paa pagka tayo po mga minamahal ay nasa bahay ng Diyos. Sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa mangmang nahain ng mga kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang sapagkat hindi nila nalalaman na sila'y nagsisigawa ng kasamaan. Amen? Kaya napakahalaga mga minamahal ang isang Kristiyano. Napakahalaga, pinagpala tayo, mapalad tayo mga minamahal. Sapagkat bakit ganito ang pangangaral sa atin mga minamahal, ang pagtuturo ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Sapagkat napakahalaga ang kaligtasan. Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kaya sabi dito mga minamahal, praise God. Mas maigi ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang. Amen? Kaya sabi ng mga banal na kasulatan, mga minamahal, mayroon sa banal na kasulatan. Praise God. Mayroon kasi mga minamahal na isang mananampalataya. Sabi sa aklat ng, kung hindi ako nagkamali, Mateo Kabanatang 5:23. Mga minamahal, na mayroon na maghahain sa ating pinakamamahal na Panginoon na may dala siyang handog. Pero sabi doon mga minamahal, bago ka magdala ng handog, praise God, kung mayroon kang maalala na mayroon kang nakaalitan bago mo ibigay ang handog sa mahal na Panginoon, iwanan mo muna yung iyong handog sa harap ng dambana, bumalik ka, makipagkasundo ka muna doon sa iyong nakaalitan. Baka kapag kayo naglalakad, ay ibigay ka sa kanyang kaaway at ikaw ay mapuksa. Amen? Sapagkat mga minamahal, kung tayo po'y may kasamaang loob, palagi tayong narito dumadalo, pero mayroon tayong kasamaang loob, mayroon tayong mga minamahal na dinadala sa ating dibdib na hindi maganda. Mayroon tayo mga minamahal, kinikimkim sa ating mga puso't isipan. At maghahain tayo sa mahal na Panginoon, hindi malulugod ang mahal na Panginoon, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Bago tayo maghain mga minamahal, iwanan muna natin, praise God, yung ating hain at pumunta tayo doon sa ating nakasamaan ng loob. Humingi tayo ng tawad. Saka tayo muling bumalik, iibigay natin yung hain sa mahal na Panginoon para maging kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon, yung ating pagbibigay, praise God, na hain. Anong hain mga minamahal? Hain ng pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya minsan, bakit napakahirap namin ang presensya ng mahal na Panginoon? Bakit hindi natin madarama minsan mga minamahal? Grabe na yung pagsusumikap natin. Pero may nakaligtaan pala tayong isang kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako lang po ang magbasa, kung hindi ako kamali. Mateo Kabanatang 5, ang talata po mga minamahal 23. Sabi po dito, ganito po ang pagkasabi. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea, hindi po. Dito po. Kaya't kung inahahandog mo ang iyong hain sa dambana at dooy maalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang hain mo at yumaon ka ng iyong lakad. Makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at kung magkagayon ay magbalik ka at ihandog mo ang iyong hain. Makipagkasundo ka agad sa iyong kaalit, samantalang ikaw ay kasama niya sa daan. Baka ibigay ka ng kaalit mo sa hukom at ibigay ka ng hukom sa punong kawal at ipasok ka sa bilangguan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag tayo po minamahal ay may mga kasamaang loob, may mga katampuhan, dapat sa Kristiyano wala yan mga minamahal. Amen? Sabi nga ng banal na kasulatan mga minamahal, huwag malubugan ng araw ang galit sa ating puso. Oo, tayo'y nasasaktan, tayo po mga minamahal ay nagtatampo, pero huwag nating panatilihin sa ating puso. Amen? Makipagkasundo kaagad tayo para tayo'y pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Malinaw ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya bakit, mga minamahal, may pagtutuwid sa bawat isa sa atin? Bakit sa mga ginagamit ng mahal na Panginoon sa kanyang banal na iglesia, bakit may pagtutuwid? Bakit minsan kapag tayo po'y ginagamit na bilang mang-awit, manunugtog, mangangaral, mga minamahal, bakit minsan hindi tayo pinapahintulutan minsan magamit sapagkat mayroon tayong nalalabag na kautusan ng ating pinakamamahal na Panginoon? Dinadaan tayo, mga minamahal, sa paglilinis, mga minamahal, at kapag tayo po'y sumunod na may pagpapakumbaba, praise God, malulugod muli ang ating mahal na Panginoon, muli tayong gagamitin sa kanyang banal na ubasan. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat tayong lahat, mga minamahal, ay sisidlang ikapupuri. Hindi tayo lahat kasi hindi tayo sisidlang ikabibigay ng ikasisirang puri. Kaya tayo po'y patuloy na nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon para lalo tayong magamit sa banal na ubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi doon sa ating binasa, mga minamahal, sa aklat ng Ecclesiastes, praise God, kapag tayo daw po'y nananata sa mahal na Panginoon, huwag tayong magliban ng pagtupad. Amen? Kapag tayo po'y nangako, nanata, mga minamahal, mayroon tayong mga baw sa ating pinakamamahal na Panginoon, mayroon tayong pangako sa mahal na Panginoon. Praise God, sabi doon sa ating binasa, huwag nating kaligtaan yung ating ipinangako. Bakit, mga minamahal? Kanino tayo nangako? Sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ibang nakakaalam, ikaw at ang mahal na Panginoon na iyong pinangakuan. Amen? Kaya sabi doon sa ating binasa, kapag tayo po'y nananata, mga minamahal, huwag tayong magliliban ng ating ipinanata sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Huling talata, Pilipos, Kabanatang 2, talatay 12. Handa po natin yung ating mga awitin, mga minamahal. I worship you. Ang sulat ni Pablo sa Filipos, Kapitulo 2, versikulo 12, ganito pong pagkasabi. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano ang layunin, mga minamahal? Bakit ginagawa natin to? Bakit sinusunod natin ang kalooban ng mahal na Panginoon? Para sa sarili nating kaligtasan. Kaya sabi dito, mga minamahal, ni Apostol Pablo sa mga sulat niya sa mga taga-Pilipos, kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Paglingkuran natin ang ating pinakamamahal na Panginoon na may takot at panginginig. Serve with fear and trembling. Amen? Kapag nakagagawa tayo, mga minamahal, ng labag sa mahal na Panginoon, nawawala yung takot natin sa mahal na Panginoon. Amen? Kaya para huwag tayong magkasala, palagi nating isaisip, nakakatakot ang magkasala. Amen? Matakot tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ipagtrabaho natin ang sarili nating kaligtasan, sapagkat sa paggawa natin yan, mga minamahal, praise God, tayo po'y sisidlang ikapupuri sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo lahat, mga minamahal. Praise God, sa nawayan nakapulo tayo ng kunting aral, mga minamahal, sa ating pong mga napakinggan. Awitin po natin, mga minamahal, ang I worship you. Praise Lord. Hallelujah. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you.
when I felt the joy of reaching your arms, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround me become shadows and the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you. When I felt the joy of reaching your arms, when I will began to roll in your love, when all things that surround me become shadows and the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, only you. I worship you. I worship you. The
is to worship you. Hallelujah. Purihin kami, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y sama-samang magkaisang dumalangin, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Sabihin ang banal na kasulatan, mga minamahal, kung tayo po'y nagkukulang ng karunungan, humingi tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon at tayo po'y hindi niya pagkakaitan, mga minamahal. Praise God, hallelujah. Tayo po'y mga mahinang lahat, mga minamahal, pero humingi natin ang kalakasan, katatagan ng ating pananampalataya, ipagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga mahihina tayo, mga minamahal, pero kapag tayo po humingi ng kalakasan sa mahal na Panginoon, ipagkakaloob yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Opo, mapagpalat, dakila po namin ang masalangit sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunat panalangin ng aming minamahal na magulang siyo, aming beloved pastor, kami po'y narito, mahal na Panginoon, patuloy na nagpapakumbaba, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakamali. Patawarin po bawat isa amin, mahal na Panginoon. Dalangin namin siyo, Diyos, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na patuloy po kahabagan ng bawat sa amin, patuloy po kaming tulungan, patuloy mo po kaming turuan na masunod ay yung mga kalooban, mahal na Panginoon. Mahipay pamuhay yung mga salita, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, ang lahat yung lalo sigit sa lahat sa mga ginagamit mo, mahal na Panginoon. Patuloy mo po kaming turuan, mahal na Panginoon. Linisin mo ang bawat isa amin, mahal na Panginoon, upang patuloy po magamit siyong balalaubasan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Gawin mo pong kaya-aya ang lahat yung mga anak, mahal na Panginoon. Hallelujah. Dalangin namin siyo, Diyos. Hallelujah. Sa may mga taglay na mga karamdaman, abutin mo po sila niyong makapangyarihang kamay, mahal na Panginoon. Sa dumaranas ng mga pagsubok, tulungan mo po, mahal na Panginoon. Ito po'y mapagtagumpayan. Mga problema, malutas, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, mga hanap buhay, trabaho, lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon. Patuloy po pagpalain ng mga negosyo, hanap buhay, mahal na Panginoon. Upang patuloy mo po kami magamit sa pamamagitan ng pagbibigay para sa ikalalaganap na yung balal na ebanghelyo, mahal na Panginoon. Patuloy po pagpalain, punuan ang pangailangan ng iglesyang ito. Panghawakan mo po, mahal na Panginoon, ang lahat yung anak na isa man mo walang mawalay sa aming paglilingkod sa iyo. Hanggang siyong pagbabalik, mahal na Panginoon, kami po'y masumpuan ng mainit, matapat na naglilingkod, karapat dapat magkamit ng buhay na wala hanggan. Dalangin namin siyo, Diyos, hallelujah. Maging ang buong sambahayan namin, mahal na Panginoon, hallelujah. Tawagin mo rin sila bago ka dumating, mahal na Panginoon, sa mga tumalikod sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Muli mo po silang papanumbalikin, mahal na Panginoon. Palalahanan mo, mahal na Panginoon. Sila muli namin makapiling, makasama sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran na hindi nakakadalo. Ikaw po ang magpaunawa sa kanila, mahal na Panginoon. Muli po silang dalhin sa iyong balalakuhain. Mahal na Panginoon, maging sa aming mga kababayan, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa iyo. Sila ay aming makapiling, mahal na Panginoon. Hallelujah. Pagpalain mo, mahal na Panginoon, trabaho lahat ng iyong mga anak. Ito po sa mabdalangin namin, amin po inaangkin ang tagumpay sa lahat ng aming mga kahilingan. Sa pangunat panalangin ng aming beloved pastor. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise Lord. Hallelujah. Ipatuloy niyo po, mga minamahal, yung mga kamay sa partin yung makaramdaman. Sawayin po natin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Opo, mapagpalat, dakila namin ang masalangit sa pangalan mo po, mahal na Panginoon. Susama-sama namin sinasaway ang demonyo mga problema, demonyo mga karamdaman, demonyo mga panlalamig, demonyo mga panlulupaypay. Lumayas ka sa mga Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Demonyo mga pride, cast out in Jesus' name. Demonyo mga problema, karamdaman, anumang uring karamdaman yan, lumayas ka sa mga Kristiyano sa pangalan ni Jesus. Cast out in Jesus' name. Hallelujah. Cast out. Tayo po tumayong lahat, mga minamahal. Sabay-sabay po tayong tumalon. Sigaw ng hallelujah, praise Lord. Huwag pong magbibiro. Sabay-sabay po tayo, mga minamahal, praise Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo.